Sa kalaliman ng gabi, kung saan ang tanging maririnig mo lang ay ang walang tigil na papata ng ulan sa yero, at ang tibo ng sarili mong puso. May makwentong isinisilang, malihim na hindi kayang itago ng dilim. Humihinga ito, gumagalaw, at naghahanap ng damdaming mag-alap. Umungol ang hangin sa labas, kasabay ng isang daing na pilit pinipigilan sa loob ng isang silit. Elena. Biyenan. Isang bulong ng lalaki, basag at puno ng pinahalong pagsuko at pagtutol. Hindi. Hindi po wede. Ang bawat salita ay kinakain ng halinghing, ng init ng ngalabing naghahanap ng kapwa-uhaw. Sumagot ang isang impit na ungol mula sa babae, isang tunog na may bahid ng sakit, ngunit higit pa ron ay ang paglaya mula sa matagal na pagkakatali. Ang madaliring humihigpit ang kapit sa lukot na kumot, ang malamig na pawis na dumadampi sa naapoy na balat, lahat ay saksi sa isang kasalanang pareho nilang ginusto, isang apoy na sinindihan ng kalungkutan. Ngunit paano nga ba nagsimula ang lahat na ito? Paano napunta sa ganitong sitwasyon ang isang manugang at ang kanyang biyenan? Balikan natin ang lahat, 6 na buwan bago ang gabing iyon. Sa paliparan, mahigpit ang yakap ni Marco sa kanyang asawang si Isabel. Ang halimuyak ng pabango nito ay pilit niyang sinasaulo, dahil alam niyang matatagalan bago niya muling maamoy iyon. Maingat ka ron, mahal, sabi ni Marco, habang hinahaplos ang buhok ng asawa. Ikaw din, alagaan mo si mama para sa akin, sagot ni Isabel, na may namumong luha sa kanyang mamata. Ilang sandali pa, tinawag na ang kanyang lipat patungong Canada, at unti-unti siyang nilamon ng maraming tao, hanggang sa anino na lamang niya ang natanaw ni Marco. Upang hindi mag-isa si Marco sa malaking bahay, lumipat doon si Elena, ang ina ni Isabel. Isang biyuda sa edad na 52, ngunit may taglay pa ring ganda at alindog na hindi may kukubling panahon. Sa simula, ang pagsasama nila ay punong respeto at galang. Si Elena ay isang perpektong biyenan, inihahanda ang pagkain ni Marco, inaasikaso ang nga damit, at pinapanatiling malinis ang buong kabahayan. Para kay Marco, siya ang paalala ng pagmamahal ni Isabel, ang tanging nararamdaman niya para sa biyenan ay pasasalamat. Ngunit habang lumilipas ang maaraw, ang malaking bahay ay tila lumiliit, at ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa tuwing gabi ay nasisimulang maksalita. Bumubulong ngang mabagay na hindi dapat, ngang isang pangungulilang kapwa nila nararamdaman ngunit hindi kayang isatinik. Doon, sa gitna ng katahimikang iyon, nagsimulang tumubo ang isang binhi ng pagnanasang ipinagbabawal. Siyempre, narito ang pagpapatuloy ng ating kwento. Sa maunang linggo matapos ang pag-alis ni Isabel, sinubukan ni Marco na punan ang bawat sandali ng kanyang araw. Ibinaon niya ang sarili sa trabaho, umaalis ng maaga at umuwi ng gabi na. Ang maplano, ang masukat, ang magusaling unti-unting nabubuo sa kanyang blueprints, ang maito ang naging kanlungan niya. Sa bawat guhit ng kanyang lapis, sa bawat paklik ng kanyang mouse, pilit niyang tinatabunan ang isang espasyong iniwan ng kanyang asawa, isang espasyong hindi kayang punan ng kahit anong istruktura. Pagdating sa bahay, pagod at halos wala ng lakas, sasalubungin siya ng amoy ng bagong lutong pagkain. Nariyan si Elena, ang kanyang biyenan, na tahimik na maghahaing ng hapunan. Marco, kumain ka na, iyon lang ang sasabihin nito, sa isang tinig na malumanay at halos walang emosyon. Kakain sila sa mahabang mesa, sa dalawang makabilang dulo, at ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng kanilang makubiertos. Pagkatapos, akyat si Marco sa kanyang kwarto, makukulong, at haharap sa malamig na screen ng kanyang laptop. Ang mga video call nila ni Isabel ang nasilbing pampamanhit sa una. Ang makita ang muha ng kanyang asawa, kahit pa pixelated at minsay nagiging putol-putol ang linya, ay sapat na. Ngumingiti si Marco, nakukunwaring masaya, at ayos lang ang lahat. Okay lang ako dito, mahal. Si Mama, inaalagaan akong mabuti, sasabihin niya. Mumingiti rin si Isabel sa kabilang linya, ngunit may pagod sa kanyang mga mata. Ikinuwento niya ang kanyang trabaho sa ospital, ang lamig ng tsanada, ang nga bagong kaibigan. Masaya si Marco para sa kanya, ngunit sa bawat kwento, sa bawat bagong pangalan na kanyang nababanggit, nararamdaman niya ang unti-unting paglayo, ang pagbuwangang isang mundo kung saan hindi siya kasama. Ang agwat sa oras ay naging kalaban. Kung kailan gising si Marco, tulog naman si Isabel. Kung kailan naman ito may libreng oras, nasa gitna siya ng isang mahalagang pulong.
Hanggang sa ang kanilang masayang kumustahan ay naging mabilis na I love you at I miss you bago tuluyang mamatay ang koneksyon. At maiwan si Marco na nakatitik sa itim na screen, mas nararamdaman ang libu-libong milyang pagitan nila. Si Elena, sa kabilang banda, ay tila isang anino sa malaking bahay. Gumigising siya bago pa sumikat ang araw para mahanda ng almusal. Maglilinis. Maglalaba. Mamamalengke. Ang kanyang nga kilos ay tiya at walang nasasayang na sandali. Para siyang isang makinang hindi napapagod. Hindi siya palakibo. Bihira siyang magtanong tungkol sa trabaho ni Marco o sa nararamdaman nito. Ang paalaga niya ay nasa kanyang gagawa, sa mainit na sinigang na paborito ni Marco, sa plansadong damit na nakahanda tuwing umaga, sa malinis na bahay na sumasalubong sa kanya. Iginagalang ito ni Marco. Salamat po ma, lagi niyang sinasabi. At sasagot lang si Elena ng isang tipit na ngiti. Para kay Marco, siya ang ina ng kanyang asawa, isang obligasyong dapat pasalamatan, isang presensyang nariyan lang. Ngunit ang kalungkutan ay parang tubig na umaakyat, dahan-dahan, hanggang sa malunod ka nang hindi mo na mamalayan. Nasimula ito sa magabingang bayans. Dati, ito ang araw na pinakahihintay nila ni Isabel. Manonood sila ng pelikula o lalabas para mahapunan. Ngayon, ang Biyernes ay isa lang sa magabing tahimik at mahaba. Minsan, sinusubukan ni Marco na makbukas ang bote ng serbesa, umupo sa beranda. At naisa, tatanawin niya ang ilaw sa kalapit bahay, maririnig ang tawanan ng mga pamilya, at mararamdaman niya ang kirot ng pag-isa. Doon niya unang napansin na hindi lang siya ang gising. Sa bintana ng kusina, makikita niya ang anino ni Elena, nakaupo rin maisa sa dilim, marahil ay nakakapa. Ano kaya ang iniisip nito? Naisip ni Marco. Nalulungkot din kaya siya. Isang gabi, inabutan siya nga hating gabi sa pagtatrabaho sa lamesa sa ibaba. Bumuhos ang malakas na ulan, at ang tunog nito ay tila nakpapabigat pa sa katahimikan ng bahay. Bigla, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Si Elena, may dalang isang tasa ng mainit na kape. Makakape ka muna, Marco. Baka hindi maganda sa katawan mo ang laging pagpupuyat. Inilapat nito ang tasa sa tabi ng kanyang laptop. Hindi siya umalis agad. Nanatili itong nakatayo ron. Hindi ka pa po ba matutulo, ma? Tanong ni Marco. Umiling si Elena, hindi ako makatulog kapag malakas ang ulan. Naalala ko ang papa ni Isabella. Sa unang pagkakataon, naksalita ito tungkol sa sarili nitong kalungkutan. Nakita ni Marco ang kislap ng luha sa gilid ng mata nito na mabilis nitong pinahid. Walang sinabi si Marco. Hindi niya alam ang sasabihin. Ngunit sa sandaling iyon, ang tingin niya kay Elena ay nagbago. Hindi na lang siya ang biyenan o ang mama ni Isabel. Nakita niya sa kanya ang isang kawabilanggo ng kalungkutan, isang taong katulad niya ay pinahirapan din ng maalaala at ng pangungulila. Mula nun, naksimula siyang makmasid. Napapansin na niya ngayon ang mamaliliit na detalye. Ang bahagyang panginginig ng kamay ni Elena tuwing naabot ito ngang isang bagay. Ang pagkawala ang kanyang isip sa gitna ang kanilang bihira at maikling usapan, ang mga mata niyang lumilipat sa malayo, tila may hinahanap sa kawalan. Napansin niya ang pag-alaga nito sa halaman sa hardin, kinakausap ang bulaklak na para bang anak niya ito. Siya pala, sa kabilang ng kanyang tata, ay isang babaeng nangungulila rin. Isang babaeng naisa sa ilalim ng parehong bubong. Ang pagkaunawang ito ay hindi nagdulot ng pagnanasa, hindi pa. Nagdulot ito ang isang kakaibang koneksyon, isang hindi may paliwanag na simpatiya. Sa malaking bahay na iyon, sa gitna ng tahimikan, dalawang kaluluwang nalulumbay ang naksimulang mapakiramdaman, hindi sa salita, kundi sa mga buntong hiningang sabay nilang pinakakawalan sa dilim. Ang bahay ay hindi na lang malami, naksimula itong maging kulungan. At sa loob ng kulungang iyon, hindi nila alam, sila na pala ang magiging kanlungan ng isa-isa. Siyempre, ipagpatuloy natin ang daloy ng kwento. Ang simpatiya, gaano man kadalisay sa simula, ay isang mapanganib na damdamin. Ito ay isang bitak sa pada, isang maliit na siwang kung saan maaring pumasok ang ibang mga bagay, mga damdaming mas komplikado at mas madilim. Para kay Marco, ang pagkaunawa sa kalungkutan ni Elena ay ang siwang na iyon. At hindi nagtagal, isang pangyayari ang tuluyang gigiba sa pada na matagal na niyang itinatayo sa pagitan nila.
Isang madaling araw, nagising si Marco na tuyong-tuyo ang lalamunan. Bumangon siya mula sa kama, maingat na huwa gisingin ang gunita ni Isabel na natutulo sa kanyang tabi. Bumaba siya patungong kusina para uminom ng tubig. Ang buong bahay ay balot sa isang uri nga abuhin na liwanag, ang pagitan ng gabi at umaga. Habang papalapit siya sa kusina, natanaw niya na bahagyang nakaawang ang pinto ng banyo sa ibaba, ang banyong madalas gamitin ni Elena. May maliit na sinangang ilaw na nakmumula sa loob. Akala niya ay naiwan lang itong bukas, ngunit nang mapadaan siya, isang imahe ang bumungat sa kanyang nga mata. Isang imahe na tila huminto sa pag-ikot ng kanyang mundo. Hindi niya direktang nakita si Elena. Ang nakita niya ay ang refleksyon nito sa malaking salamin na nasa tapat ng pinto. Nakatalikod ito, katatapos lang maligo. Isang puting tuwalya ang nakapulupot sa kanyang buhok, at isa pa ang nakatakip mula sa kanyang dibdib pababa. Ngunit sa pagitan niyon, sa ilang saglit na tila walang katapusan, nakalantad ang kanyang likod. Ang balat nitong kayumanggi ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw, makinis at walang bahid. Nakita niya ang guhit ng kanyang gulugot, ang banayat na kurba ng kanyang mabalikat na, sa kabila ng edad, ay mayroon pa ring tata at hugis. Nakita niya ang pagliit ng kanyang baywang bago muling lumapat sa kanyang mabalakang na natatakpan ng tuwalya. Hindi iyon ang likod ng isang matanda. Iyon ay ang likod ng isang babae. Isang babaeng puno ng buhay, ng nga lihim, at ng isang kagandahang hindi para sa kanya. Naramdaman ni Marco ang pabilis ng kanyang pulso. Isang bahagi ng kanyang isip ang sumisigaw na umalis na siya, na ito ay isang malaking pagkakamali, isang pambabastos. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Ang kanyang mga mata ay hindi mayalis sa refleksyon sa salamin. Para siyang isang magnanakaw, nananakaw ang isang sagradong tanawin. Nang biglang gumalaw si Elena, para maabot ang isang suklay, doon lang natauhan si Marco. Mabilis at tahimik siyang umatras pabalik sa hagdan, ni hindi na nakainom ng tubig. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto, sumandal dito, at hinabol ang kanyang hininga. Ang imahe ay nakatata na sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro na parang isang sirang plaka. Ang hubok ng kanyang likod, ang kulay ng niyang balat, ang ngabutil ng tubig na dumadaloy dito. Ang pagiging pamilya ng kanyang biyenan ay biglang nabura, at napalitan ng isang mapanganib na pakakit. Kinabukasan, ang lahat ay nakbago. Ang almusal na dati ay tahimik lang, ngayon ay puno na ng tensyon na tanging si Marco lang ang nakakaramdam. Hindi niya kayang salubungin ang nga mata ni Elena. Tuwing titingin ito sa kanya, iniwas niya ang kanyang paningin, na kukunwaring may binabasa sa diaryo o may tinitingnan sa kanyang telepono. Ayos ka lang ba, Marco? Parang ang lalim ng inisip mo, tanong sa kanya ni Elena. Opo, ma. Marami lang pong trabaho, mabilis niyang sagot, na halos mabulunan sa kanyang kinakaing sinangag. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mukha, at nakdasal siya na sana ay hindi iyon napansin ng biyenan. Mula sa araw na iyon, ang kanyang pagmamasid ay naging mas malalim at mas mapusok, ngunit mas maingat. Nagsimula niyang pag-aralan ang bawat kilos nito. Ang simpleng duster na isinusuot nito sa bahay, dati ay hindi niya pinapansin, ngunit ngayon, nakikita na niya kung paano nito binabakat ang kanyang dibdib, kung paano ito kumakapit sa kanyang ngahita kapag humahangin. Ang paraan ng paggalaw ng kanyang nga balakang kapag siya ay nagwawalis sa sahig ay tila isang sayaw na para lamang sa kanyang nga mata. Naging sensitibo siya sa amoy nito. Hindi pa bango, kundi ang natural na amoy ng kanyang balat, isang pinahalong sabon na sampagwita at ang init na dulot ng klima sa Pilipinas. Minsan, nang pumasok siya sa kwarto nito para kumuha ng ekstrang unan, naamoy niya ang halimuyak na iyon na naiwan sa hangin, at sapat na iyon para guluhin ang buo niyang sistema. Pinilit niyang labanan ang maito. Dinoble niya ang kanyang pagsisikap sa trabaho. Mas dinalasan niya ang pagtawa kay Isabel, na parabang ang boses nito sa kabilang linya ay isang dasal na makapagliligtas sa kanya. Ngunit tuwing gabi, sa kanyang pag-isa, bumabali ang nga imahe, ang nga suyap. Nagsimula siyang mag-isip ngang bagay na hindi dapat. Ano kaya ang pakiramdam ngang haplusin ang balat na iyon? Ano kaya ang lasa ng kanyang ngalabi? Ang nga tanong na ito ay lason, unti-unting kumakalat sa kanyang isipan, at kasabay nito ang matinding konsensya. Nagagalit siya sa sarili. Pinagtatasilan niya si Isabel sa kanyang isipan, at ang mas masahol pa,
sa ina nito. Isang hapon, habang nakakape sila sa kusina, sabay nilang inabot ang asukalera. Ang kanilang makamay ay nagdikit. Isang saglit lang iyon, ang dulongang niyang daliri sa ibabaw ng kamay nito. Ngunit ang simpleng dampi na iyon ay parang isang kidlat na gumuhit sa kanilang dalawa. Pareho silang napaurong, na tila napaso. Nakita ni Marco ang gulat sa mga mata ni Elena, at alam niyang naramdaman din nito ang naramdaman niya. Isang kuryenteng hindi may paliwanag. Walang nasalita. Kinuha ni Marco ang asukal, nangingini ang kamay, at nagmamadaling bumalik sa kanyang upuan. Ngunit sa katahimikan na namagitan sa kanila, isang katotohanan ang naging malinaw. Ang apoy ay hindi na lang sa isipan ni Marco nagliliyap. Ang apoy ay nasa pagitan na nilang dalawa, naabang, nagbabanta, at anumang oras ay handang lamunin ang lahat. Sige, heto na ang kasunod na kabanata ng kanilang bawal na pag-ibigan. Ang kuryenteng gumuhit sa pagitan ni Marco at Elena nung hapong iyon ay hindi nawala. Nanatili itong nakabitin sa hangin, sa bawat sulok ng bahay. Ang kanilang makilos ay naging mas maingat, ang kanilang masalita ay naging mas limitado. Para silang 2 taong naglalakad sa ibabaw na pakanipis na yelo. Alam na sa isang maling galaw, sa isang maling tingin, ay babagsak sila sa napakalami at madilim na tubig sa ilalim. Ang dating simpleng bahay ay naging isang entabladong hindi masabing pagnanasa at lumalaking takot. Bawat pasilyo ay tila kumikipot, at ang bawat pagkikita nila, kahit sa kusina o sa sala, ay may dalang bigat at tensyon. Ang kalikasan mismo ay tila nakikiramdam sa kaguluhang namumuo sa loob ng tahanang iyon. Isang gabi, matapos ang isang napakainit at alinsangang araw, ang langit ay biglang nagdilim. Ang hangin ay nasimulang umungol, at ang mga ulap ay natipon na parang isang hukbo, dala ang banta ng isang malakas na bagyo. Nasimulang pumata ang ulan, malalaki at mabibigat, na tila magabatong ibinabato sa kanilang bubong. Nasa sala si Marco, sinusubukang magtrabaho, habang si Elena naman ay nasa kusina, naglilipit ng kanilang pinaghapunan. At bigla, sa isang saglit, namatay ang lahat, nawalan ng kuryente. Ang tanging liwanag na natira ay ang panandaliang kislap ng makidlat sa labas, na sinusundan ng nakabibinging dagundong ng kulok. Ang buong bahay ay nilamon ng halos kumpletong kadiliman. Marco? Ayos ka lang ba? Narinig ni Marco ang boses ni Elena, may bahid ng pagkabalisa. Opo, ma. Huwag po kayong mag-alala. Maghanap lang po tayo ang kandila. Ginamit ni Marco ang ilaw mula sa kanyang telepono para gabayan ang daan. Naramdaman niya ang presensya ni Elena sa kanyang likuran, sumusunod ng malapit. Ang kanilang paghahanap sa dilim ay nagdulot ng mga hindi sinasadyang pagdampi. Ang braso niya sa balikat nito, ang kamay nito sa kanyang likod. Bawat dampi, gaano man kabilis, ay nag-iwan ng bakas ang init. Sa wakas, nakahanap sila ng mga kandila at posporo sa isang kabinet sa kusina. Sinindihan nila ang mga ito at inilagay sa sala, kung saan ang dating pamilyar na lugar ay naanyong bago at misteryoso sa ilalim ng nasasayaw na liwanag at mga anino. Umupo sila sa sofa, may pagitan pa rin, ngunit ang dilim ay tila naglapit sa kanila. Sa labas, ang bagyo ay lalong lumalakas. Nakakatakot ang naganitong gabi, basa ni Elena sa katahimikan. Ang boses niya ay mahina, tila bumubulong. Kapag ganito kalakas ang ulan, naalala ko ang papa ni Isabel, mahimbing ang tulog ko noon kapag kayakap niya ako. Pakiramdam ko, walang bagyo ang makakapanakit sa akin. Nagulat si Marco sa kanyang paamin. Bihira itong makwento tungkol sa kanyang yumaong asawa. Sa liwanag ng kandila, nakita niya ang lungkot na bumalatay sa mukha nito. Ang nga anino ay nabigay diin sa kanyang nga mata, at ngayon, nakita ni Marco hindi lang ang isang biyuda, kundi ang isang babaeng minsan ay umibig ng buong puso, isang babaeng nangungulila sa init ng yakap ng kanyang minamahal. Sigurado po akong mahal na mahal niya kayo, sabi ni Marco, sa isang tinik na mas malambing kaysa sa kanyang inaasahan. Ngumiti si Elena, isang mapait na ngiti. Matagal na rin iyon, minsan, iniisip ko kung naalala ko pa ba talaga ang pakiramdam. Ang katawan, madaling makalimot. Pero ang puso, hindi niya tinapos ang sasabihin. Tumingin ito sa kanya. Ikaw, Marco? Paano mo kinakaya? Ang tanong na iyon ay tila isang susi na nabukas sa isang pinto sa loob ni Marco, isang pinto na matagal na niyang isinara. Sa ilalim ng pakukunwari ng pagiging malakas,
Sa likod ng ngiti niya para kay Isabel, ay naroon ang isang lalaking pagod na at unti-unti nang nilalamon ng kalungkutan. Hindi ko po alam, ma, umamin siya. Sa totoo lang, hindi ko alam. Araw-araw, ginigising ko ang sarili ko at sinasabing para ito sa kinabukasan namin ni Isabel. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko, nabubuhay ako sa loob ng isang screen. Nakikita ko siya, naririnig, pero hindi ko siya mahawakan. Ang buhay ko dito, parang nakapause, naghihintay. At hindi ko alam kung hanggang kailan ako maghihintay. Habang sinasabi niya iyon, naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang dibdib, ang pamilyar na kirot ng pangungulila. Isang malakas na kulo ang yumani sa buong bahay. Pareho silang napapitlak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naramdaman ni Marco ang isang mainit na kamay sa ibabaw ng kanyang braso. Kamay iyon ni Elena. Pasensya na, sabi nito, akmang babawiin ang kamay, ngunit hindi ito binitiwan ni Marco. Hinawakan niya ito. Ang kamay nito ay malambot, ngunit mayroon ding makalyo, tanda nga taon ng paalaga at pagtatrabaho. Ang init mula sa palat nito ay tila gumapang sa kanyang buong katawan, isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Tumingin sila sa isa-isa. Sa liwanag ng kandila, ang mga linya sa pagitan ng biyenan at manugang ay tuluyan ng nabura. Ang nakita ni Marco ay si Elena, isang babaeng nakakaunawa sa kanyang sakit. At ang nakita ni Elena ay si Marco, isang lalaking uhaw sa pag-aaruga. Ang kanilang mga mata ang nausap, sinasabi ang mga bagay na hindi kayang bigkasin ang kanilang mga bibig. Ang paunawa, ang simpatiya, ang kalungkutan, at sa ilalim ng lahat ng iyon, isang usbong ng pagnanasa. Dahan-dahan, hindi nila namamalayan, ang kanilang mamukha ay naglalapit. Ngunit bago pa man maktakpo ang kanilang mga labi, biglang bumalik ang kuryente. Ang maliwanag na ilang bumbilya sa sala ay tila isang sampal sa kanilang mga mukha. Kumurak-kurak sila, nasilaw, at biglang natauhan sa katotohanan. Agad nilang binisiwan ang kamay ng isa-isa. Nakita nila kung gaano sila kalapit, ang kanilang gatuhod ay halos makadikit. Ang mahikang dalain dilim ay biglang naglaho, at ang naiwan ay ang nakakailang na realidad. Ahme! Matutulo na ako, sabi ni Elena, na hindi makatingin ng diretso kay Marco. Mabilis itong tumayo at halos patakbong umakyat sa kanyang silid. Naiwan si Marco sa sala, tulala. Ang init ng kamay ni Elena ay nanatili sa kanyang balat. Ang lamig ng paisa na matagal na niyang nararamdaman ay napalitan. Kahit sa ilang saglit lang, ng isang mapanganib na init. At sa gabing iyon, sa kanyang pagtulog, alam niyang ang init na iyon ang hahanap-hanapin niya, isang init na magtutulak sa kanya sa bingit ng kasalanan. Siyempre, aking mahal na tagapakinig. Sa gabing ito, samahan mo akong muling pumasok sa tahanan nina Marco at Elena, kung saan ang bawat katahimikan ay may sariling tinik. Pagkatapos ng gabing iyon ng Badyo, isang bagong uri ng katahimikan ang namo sa pagitan nina Marco at Elena. Hindi na ito ang dating katahimikan na dulot ng distansya o respeto, kundi isang katahimikang mabigat, may kuryente, at puno ng salitang hindi masabi. Naiwasan sila sa paraang mas halata kaysa dati. Kung nasa kusina ang isa, mananatili sa sala ang isa. Ang kanilang galandas ay nagmistulang dalawang linya na pilit umiwas na maksalubong, dahil alam nilang sa oras na mangyari iyon, mayroong sasabok. Ang alaala ng kanilang kamay na makahawa, ng kanilang mukha na makalapit sa ilalim ng liwanag ng kandila, ay isang multong patuloy na napaparamdam sa bawat sulok ng bahay. Ngunit ang tadhana ay mapaglaro. May mapakakataong pilit nitong pinagtatakpo ang maayaw makita. Isang hapon, umuwi si Marco na may ngiti sa kanyang ngalabi, isang ngiting matagal nang hindi nakikita sa kanyang mukha. Nakuha niya ang isang malaking proyekto, isang proyektong matagal na niyang pinapangarap. Ang kumpanya niya ang napili para idisenyo ang isang bagong art museum. Ang tagumpay ay matamis, ngunit nang pumasok siya sa tahimik na bahay, ang tamis na iyon ay tila biglang tumabang. Walang Isabel na sasalubong sa kanya ng isang mahigpit na yakap, walang asawang makikibahagi sa kanyang kagalakan. Agad niyang tinawagan si Isabel. Masaya ito para sa kanya, siyempre. Congratulations, mahal, I'm so proud of you, sabi nito sa kabilang linya. Ngunit ang boses nito ay malayo, at sa likod nito ay maririnig niya ang ngatunog ng abalang emergency room. Ang kanilang pag-usap ay mabilis, naputol ng isang tawag ng tungkulin. Ibinaba ni Marco ang telepono,
At ang pakiramdam ng tagumpay ay hinaluan ng pamilya na kirot ng kalungkutan. Ano ang saysay ng tagumpay kung wala kang kasamang magdiwang? Sa isang iglap, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip, isang ideyang mapanggahas at delikado. Huminto siya sa isang tindahan ng alak at bumili ng isang bote ng mahaling red wine. Pagdating sa bahay, nadatnan niya si Elena sa hardin, na didiling nga halaman. Ma, tawa niya rito, medyo na alangan. Lumingon ito, ang muka ay nagtatanong, nakuha ko po yung proyekto, gusto ko lang pong mapasalamat sa lahat ng paalaga niyo. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi ko kayanin. Pwede po ba kayong samahan akong uminom, kahit isang baso lang, para magdiwang? Nagulat si Elena. Nakita ni Marco ang pag-alinlangan sa mga mata nito. Ngunit pagkatapos ng ilang saglit na patitik, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Sige, Marco. Binabati kita. Ang paksang-ayon na iyon ay parang isang pinto na nakbukas, at alam ni Marco na pareho silang handang pumasok. Nang gabing iyon, umupo sila sa beranda. Ang hangin ay malamig at sariwa pagkatapos ng ulan. Isang maliit na ilaw lang ang kanilang binuksan, na nagbibigay ng isang mainit at intimong kapaligiran. Sinalinan ni Marco ang kanilang makopita. Ang kulay ng ala ay tila dugo sa ilalim ng ilaw. Itinaas niya ang kanyang kopita. Para sa tagumpay, sabi niya. Itinaas din ni Elena ang sa kanya. Para sa iyo, Marco. Nakbanggaan ang kanilang nga kopita, at ang tunog niyon ay tila isang sumpaan, isang senyales na ang gabing iyon ay magiging iba. Sa unang lago, ang ala ay tila nahugas sa tensyon na namamagitan sa kanila. Ang kanilang usapan ay nagsimulang dumaloy ng mas malaya. Ikinuwento ni Marco ang tungkol sa kanyang proyekto, ang kanyang nga pangarap bilang isang arkitekto. Nakita ni Elena ang apoy sa kanyang mamata, isang pagnanasang hindi lang para sa trabaho, kundi para sa buhay. Si Elena naman, sa tulong ng alak, ay nagsimulang makwento tungkol sa kanyang kabataan. Ikinuwento niya na dati, pangarap niyang maging isang mananayaw. Pero alam mo na, sa probinsya nun, hindi para sa lahat ang maganong pangarap, sabi niya, habang nakatingin sa malayo. Nakita ni Marco sa kanya ang isang babaeng may mga nasirang pangarap, isang kaluluwang mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Habang lumalalim ang gabi at nababawasan ang laman ng bote, ang kanilang pausap ay nagiging mas personal. Nagtanungan sila tungkol sa mga paboritong libro, sa mga takot, sa mga pinagsisisihan. Bawat sagot ay tila pahuhubat ng isang piraso ng kanilang kaluluwa. Ang ala ay nagbigay ng kulay sa pisngi ni Elena, na napatingkat sa kanyang ganda. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, at ang kanyang pagtawa ay mas malaya at mas madalas. Hindi na niya namamalayan ang kanyang mga kilos. Paminsan-minsan, kapag tumatawa, hahawakan niya ang braso ni Marco, at bawat hawak, gaano man kabilis, ay napapadala ng alon ng kuryente kay Marco. Hindi na rin napigilan ni Marco ang kanyang mga mata. Sinundan niya ang bawat galaw ng mga labi ni Elena habang ito inaksasalita. Tinitigan niya ang hubog ng lit nito kapag ito umiinom. Sa bawat sandali, ang imahe niya bilang biyenan ay lalong nabubura, at ang nakikita niya na lang ay si Elena. Isang babaeng nakaupo sa kanyang harapan, maganda, matalino, at, tulad niya, ay uhaw din sa koneksyon. Nang maubos na ang ala, isang komportableng katahimikan ang namayani sa kanila. Ang tanging maririnig na lang ay ang huni ng nga kulili. Hindi nila namalayan na ang kanilang nga upuan ay makalapit na, ang kanilang nga tuhod ay halos makadikit na. Tumingin si Marco kay Elena, at nakita niyang nakatiti din ito sa kanya. Ang nga ngiti ay nawala na sa kanilang mga labi, at napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas mapanganib. Dala nga ala at neng sandali, unti-anting inilapit ni Marco ang kanyang mukha sa mukha nito. Hindi ito umiwas. Sa halip, marahan nitong ipinikit ang kanyang nga mata, isang tahimik na paanyaya. Ang kanilang nga hininga ay nagahalo na. Isang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang nga labi. Ramdam na ni Marco ang init na nakmumula rito. Ito na ang sandaling pareho nilang hinihintay at kinatatakutan. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang nga labi, isang imahe ang biglang sumulpot sa isip ni Marco, ang nakangiting mukha ni Isabel. Ang kanyang asawa, ang anak ng babaeng nasa harapan niya. Bigla siyang napaatras, na tila napaso. Idinilat ni Elena ang kanyang mata,
punong gulat at pakalito, na may bahid din ng sakit. Ang mahika ay nabasag. Gabi na. Kailangan na nating matulog, sabi ni Marco, basa ang boses. Tumango lang si Elena, hindi makapagsalita. Tumayo sila, at ang daan pabalik sa loob ng bahay ay tila ang pinakamahabang nilakaran ni Marco sa buong buhay niya. Inahatid niya si Elena sa pinto ng kwarto nito. Salamat sa gabing ito, Marco, bulong nito. Bago pa may masabi si Marco, pumasok na ito at izinarang ang pinto. Naiwan si Marco sa pasilyo, nakatayo, tuliro. Pumasok siya sa kanyang silid at humiga. Ang lasaen ala ay nasa kanyang bibi, ngunit ang lasaen galabi ni Elena ang kanyang pinananabikan. Isang lasang hindi niya natikman ngunit alam niyang hahanap-hanapin niya simula sa gabing iyon. Ang linya ay hindi natuloy, ngunit ang pagsubok na iyon ay mas masahol pa, dahil ngayon, alam na nilang dalawa kung ano ang gusto nila. At alam nilang pareho na hindi na matatagal, tuluyan na silang bibigay. Siyempre, hawakan ng mahigpit ang iyong sarili. Dahil sa gabing ito, tatawirin natin ang linyang matagal na nilang iniwasan. Ang mga araw pagkatapos na gabing halos sila na ay nahalikan ay isang pahirap. Ang hangin sa loob ng bahay ay mas naging mabigat pa, na halos kaya mo nang hiwain sa sobrang kapal. Ang bawat isa sa kanila ay natayo ngang mas mataas na pader, ngunit ang nga pader na ito ay gawa sa salamin. Nakikita nila ang isa't isa, nararamdaman ang bawat isa, ngunit hindi makalapit. Ang kanilang mga mata, kapag nakakasalubong ng hindi sinasadya, ay nag-uusap sa isang lengguwaheng sila lang ang nakakaintindi, isang lengguwahe ang nasayang na pagkakataon, ng pagnanasang hindi natupad, at ni isang pangakong anumang oras ay maring matuloy. Para kay Marco, ang bawat pagising ay isang laban sa sarili. Pinipilit niyang isipin si Isabel, ang kanilang nga pangarap, ngunit ang mukha ni Elena, ang nga mata nitong nakapikit at naghihintay ng kanyang halik, ang palaging nagwawagi. Ang tukso ay isang aninong laging sumusunod, naghihintay ang tamang pagkakataon para lamunin ka. At ang pagkakataong iyon ay dumating sa isang gabing napakainit, kung saan ang hangin ay tila ayaw gumalaw, at ang balat mo ay laging basa ng pawis. Hindi mapakali si Marco sa kanyang silid. Sinubukan niyang matrabaho, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Sinubukan niyang manood ang pelikula, ngunit hindi niya maintindihan ang kwento. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng kanyang puso at ang isang tunog na namumula sa ibaba, ang tunog ng tubig mula sa shower. Alam niyang si Elena iyon. Ang banyo sa ibaba ang kanyang ginagamit, at ang simpleng tunog ng agos ang tubig ay nagparikot sa kanyang imahinasyon. Nilarawan niya sa kanyang isip ang tubig na dumadaloy sa balat nito, sa likod na minsan na niyang nasilayan, sa bawat kurba ng katawan nitong pilit niyang iwinawaksi sa kanyang alaala. Hindi na niya kaya. Ang kanyang katawan ay tila may sariling isip. Bumaba siya nga hagdan, kinukumbensi ang sarili na kukuha lang siya nga malamig na tubig. Ngunit ang kanyang mapa ay hindi sa kusina dumiretso, kundi sa pasilyo, patungo sa banyo. Gaya ang dati, bahagyang nakaawang ang pinto. Isang manipis na siwang. Ang kanyang konsensya ay sumisiga. Mali ito. Isang kababuyan. Ngunit ang kanyang pagnanasa ay mas malakas na siga. Huminto siya, pinakiramdaman ang katahimikan, at dahan-dahang sinilip ang siwang. Ang salamin sa loob ay puno ng singaw, malabo, ngunit sapat na para makita niya ang anyo sa loob sawa. Isang silweta. Ang hubok ng kanyang balakang, ang gilid ng kanyang dibdib. Nang lumingon ito, nakita niya ang hibla ng basang buhok na nakadikit sa liit balikat nito. Ang tanawin, kahit malabo, ay mas mainit pa kaysa sa gabing iyon. Para itong isang ipinagbabawal na sining, at si Marco ay isang makasalanang hindi mayalis ang kanyang tingin. Nang marinig niyang huminto na ang tubig, mabilis siyang umatras, ngunit hindi siya umalis. Nagtago siya sa dilim ng pasilyo, sa tabi ng hagdan. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, na parabang gustong kumawala. Bakit siya naghihintay? Anong gagawin niya? Hindi niya alam. Ang alam niya lang, hindi na niya kayang bumalik sa kanyang silid na maisa. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Elena, nakapulupot lang sa isang puting tuwalya. Ang kanyang balat ay namumula dahil sa init ng tubig. Ang kanyang buhok ay basa at nakalaylay sa kanyang nga balikat. Amoy niya ang sabon at ang singaw, isang malinis at nakakaakit na halimuya. Nagtama ang kanilang mamata. Nakita ni Marco ang gulat sa mukha ni Elena,
na mabilis na napalitan ng takot at pagkatapos, isang bagay pa. Isang pakilala. Isang paksuko. Wala nang salitang namutawi. Ang katahimikan ay nagsalita para sa kanila. Lumabas si Marco mula sa dilim. Bawat hakbang niya palapit ay tila isang siglo ang haba. Huminto siya sa harapan nito, napakalapit, na halos ramdam na niya ang init na nakmumula sa balat nito. Itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig, at marahang hinaplos ang pisngi nito. Hindi ito gumalaw. Hinaplos niya ang basang buhok nito, ang lik nito. Marco. Bulong nito. Ang boses ay basag. Anak ko si Isabel. Ito ang kanyang huling pagtatangka. Ang kanyang huling pananggalang. Hindi. Tama ito. Alam ko, sagot ni Marco, ang boses niya ay malalim at puno ng pagnanasa. At bago pa ito makapagsalitang muli, tinakpan niya ang bibig nito ng kanyang mahalik. Ang halik ay hindi malambing. Ito ay marahas, gutom, at punong lahat ng kanilang pinigilang damdamin sa loob ng maraming buwan. Isang paangkin. Sa simula, nanlaban si Elena, tinutula ang kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang nga kamay na tumutula ay unti-unting lumambot, hanggang sa ang nga ito ay gumapang na sa kanyang bato, at hinila siya palapit. Sumagot ito sa kanyang mahalik, sa parehong baksi, sa parehong pakauhaw. Hinila siya ni Marco, paakyat ng hagdan, papasok sa kanyang silid. Sa isang mabilis na kilos, isinara niya ang pinto gamit ang kanyang paa at isinandal ito roon. Ang kanilang nga halik ay hindi natigil. Ang kanyang nga kamay ay naglakbay, tinatanggal ang pagkakatalingang tuwalya. Nalagla ito sa sahig na walang tunog. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang kabuuan ni Elena sa kanyang harapan. Hindi ito ang katawan ng isang dalaga, kundi ang katawan ng isang babay, may mga marka ng buhay, ng pagiging isang ina, ngunit sa kabila ng lahat, ito ay maganda, malaman, at buhay na buhay. Naramdaman ni Marco ang isang uri ng pagsamba na may halong pagnanasa. Binuhat niya ito at inihiga sa kama. Ang lahat ay mabilis at nagapoy. Ang pagtanggal ng kanyang damit, ang pagdamping ng kanilang nga balat. Ang bawat haplos ay isang paktuklas, ang bawat halik ay isang paangkin. Ang ngaungo ng paktutol ni Elena ay naging ngadaing ng sarap. Ang kanyang kamay na dating nanunula ay ngayon humahaplos at kumakapit. Ibinulong niya ang pangalan ni Marco, paulit-ulit, na parabang isang dasal, isang sumpa. At sa ilalim ng buwan na sumisilip sa kanilang bintana, sa loob ng silid na iyon na dapat ay para sa kanya, at sa kanyang asawa, dalawang katawan ang nagisa. Dalawang kaluluwang nalulunod sa kalungkutan ang nahanap ng kaligtasan sa isang kasalanang pareho nilang alam na wawasak sa kanila. Pagkatapos ng unos, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Nakahiga sila, makatabi, pawis at hinahabol ang hininga. Walang nagsasalita, ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso. Ang init ng pagnanasa ay unti-unting napalitan ng lamig ng katotohanan. Dahan-dahang iminulat ni Marco ang kanyang nga mata at tiningnan ang babaeng katabi niya, ang kanyang biyenan, ang ina ng kanyang asawa. At sa sandaling iyon, ang bigat ng kanilang ginawa ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Ang sarap ay lumipas na, at ang naiwan na lang ay ang simula ng isang walang katapusang pagsisisi. Siyempre, sumisit tayong muli sa madilim na agos ng kanilang pagsasama. Ang unang dumampi sa kamalayan ni Marco ay ang sikat ng araw sa kanyang nga mata, isang liwanag na tila napakatapang at walang awa. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga ito, at sa isang saglit, kinalimutan niya ang lahat. Ngunit ang realidad ay mabilis na bumalik, na parang isang malaking alon na humampas sa kanya. Ang unang napansin niya ay ang lamig. Ang espasyo sa tabi niya sa kama, kung saan dapat ay naroon ang init ng isang katawan, ay malamig at walang laman. Wala na si Elena. Bumangon siya, at agad naramdaman ang pananakit ng kanyang ulo at ang bigat sa kanyang dibdib. Ang silid ay puno nga ebidensya ng kanilang kasalanan. Ang kumot na lukot sa sahig. Ang dalawang basong walang laman sa tabi ng kama. At sa unan, sa tabi ng kinahihigaan niya, may naiwang ilang hiblangang mahabang itim na buhok. At ang bahagyang amoy ng balat at sabon ni Elena, na ngayon ay tila amoy ng lason. Ang bawat detalye ay isang sundang na sumasaksa sa kanyang pakataw. Tumayo si Marco at humarap sa salamin. Ang taong nakatitig pabalik sa kanya ay hindi niya kilala. Ang mamata nito ay pagod at punong kasalanan.
Ang mukha nito ay mukha ng isang taksil. Sino ka? Gusto niyang itanong. Paano mo nagawa ito? Hinawakan niya ang kanyang telepono at tiningnan ang litrato ni Isabel. Nakangiti ito, ang mamata ay puno ng tiwala at pagmamahal. Ang ngiting iyon, na dati ay nagbibigay sa kanya ang lakas, ngayon ay parang apoy na sumusunog sa kanyang kaluluwa. Pinataksilan niya ang babaeng ito. At hindi lang sa kung sinumang babae. Sa sarili nitong ina. Ang kabigatan ng katotohanan iyon ay tila dumuduro sa kanyang mabuto. Naramdaman niya ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan, at dali-dali siyang tumakbo sa banyo para sumuka. Ngunit walang lumabas. Tanging ang pait at ang kahihiyan. Ang buong bahay ay naging isang malaking pitan ng katahimikan. Isang katahimikang mapanghusga. Ang bawat tuno ay tila 10 beses na mas malakas. Ang bawat pagtapak niya sa sahig na gawa sa kahoy ay umaalulong na parang isang akusasyon. Ang litrato ng pamilya na nakadisplay sa sala, lalo na ang magkasama si Isabel, ay tila mamatang nakatitik sa kanya, sinusumbatan siya. Naglakad siya pababang hakdan, bawat hakbang ay may bigat. Umasa siyang wala si Elena, na sana ay nakulong na lang ito sa kanyang silid. Ngunit nang marating niya ang ibaba, nakita niya ito. Nasa kusina si Elena, nakatalikod sa kanya, naktitimpla ngang kapa. Nakasuot ito ang kanyang karaniwang dasta, ang buho ay nakatali ng maayos. Kung titingnan, para bang isang ordinaryong umaga lang. Ngunit alam ni Marco na hindi, ang paraan ng pagtayo nito ay iba. Ang kanyang nga balikat ay tensyonado, ang kanyang likod ay matigas na parang isang pada. Hindi ito lumingon nang maramdaman siya nitong dumating. Para siyang hindi umiraw. Tumayo si Marco sa may pintuan ng kusina, hindi alam ang gagawin. Ano ang sasabihin mo sa isang tao pagkatapos ng gabing tulad ng nangyari sa kanila? Magandang umaga. Ang masalitang iyon ay tila isang malaking kalokohan. Salamat sa gabing iyon ay isang kabaliwan. Patawad? Ang salitang iyon ay napakaliit para sa kasalanang kanilang ginawa. Kaya nanatili na lang siyang tahimik. Narinig niya ang marahang kalansing ng kutsarita sa tasa. Isang tunog na ordinaryo ngunit sa pagkakataong iyon ay nakabibingi. Sa wakas, nagsalita si Elena, ngunit hindi pa rin ito humaharap. May ka pa na, kumuha ka na lang kung gusto mo. Ang boses nito ay walang emosyon, malamig at malayo. Para siyang nakikipausap sa isang estranghero. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Marco, ito na ang magiging buhay nila. Dalawang estranghero na nakatira sa isang bahay, itinatago ang isang sikretong pareho nilang dadalhin hanggang sa kanilang libingan. Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang silid. Hindi niya kayang manatili sa isang lugar kasama ito. Hindi niya kayang harapin ang lamig sa boses nito, dahil salamin iyon ng lamig at bigat na nararamdaman din niya. Nagbihis siya para sa trabaho. Hindi na siya kumain ng almusal. Ang kailangan niya ay makatakas. Kailangan niyang makalayo sa bahay na iyon na ngayon ay parang isang libingan ng kanyang dangal. Habang nakmamaneho siya palayo, sinulyapan niya ang bahay mula sa kanyang rearview mirror. Dati, ito ang simbolo ng kanyang nga pangarap, ang tahanang binuo niya para sa kanyang pamilya. Ngayon, iba na ang itsura nito. Ito ay isang crime scene. Isang lugar kung saan namatay ang isang bahagi ng kanyang pagkatao, kung saan ninakaw niya ang isang bagay na hindi na may babalik. Ang bawat sulok ng bahay na iyon ay magiging isang paalala ng kanyang kataksilan. Ang bawat gabi, uwi siya sa lugar na iyon, haharapin ang malamig na mga mata ng kanyang biyenan, at matutulog sa kama kung saan nila isinagawa ang kanilang kasalanan. Ang pagsisisi ay hindi lang isang damdamin. Ito ay isang lugar. At alam ni Marco, simula sa umagang iyon, doon na siya titira. Sa isang kulungang siya mismo ang gumawa, kasama ang isang babaeng pareho niyang ninasa at ngayon ay kinatatakutan. Ang pinakamasakit na parte ay hindi ang kasalanan mismo, kundi ang pagising sa bawat umaga at paalala na ginawa mo ito, at wala ka nang magagawa para mabura pa ang lahat. Siyempre, aking tagapakinig. Sa katahimikan ng gabi, pakinggan natin kung paano ang pagsisisi ay kayang talunin ng isang pagnanasang mas malakas pa sa konsensya. Ang linggong sumunod sa kanilang unang pagkakamali ay isang linggo sa impyerno. Ang bahay ay naging isang kaharian ng yelo, kung saan si Marco at si Elena ang dalawang pinuno na hindi nag-uusap. Isang malamig na digmaan.
Ang kanilang nga kilos ay nakakalkula para maiwasan ang isa-isa. Kung naririnig ni Marco na bumababa si Elena para maalmusal, hihintayin niyang makaalis ito bago siya bumaba. Naiiwan si Elena ng pagkain para kay Marco sa ibabaw ng mesa, nakatakip, na parabang naiwan ng pagkain para sa isang multo. Hindi na sila kumain ng sabay. Ang dating mahabang mesa sa hapagkainan ay naging isang malawak at malungkot na lupain na naghihiwalay sa kanila. Ang tanging komunikasyon nila ay ang tunog ng kanilang ngayaba sa makaibang bahagi ng bahay. At ang sabay na pakbukas at paksara ng pinto ng kani-kanilang nga silit paksapit ng gabi. Sa loob ni Marco, isang digmaan din ang nagaganap. Ang pagsisisi ay isang malupit na general. Araw-araw siyang ginigising sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanyang kasalanan. Ngunit ang alaala ngabing iyon ay isang rebeldeng hindi sumusuko. Sa gitna ng isang mahalagang pulong, bigla na lang niyang maalala ang pakiramdam ng balat ni Elena sa kanyang nga kamay. Habang nagmamaneho, bigla niyang maamoy ang halimuyak nito. At sa gabi, sa kanyang pag-iisa, ang katawan niyang naghahanap ng init ay naalala ang init ng katawan ni Elena, ang bawat ungol, ang bawat daing. Ang konsensya ay nagpapahirap sa kanyang isip, ngunit ang kanyang katawan ay may sariling alaala, isang alaalang nahahanap, nangungulila. Pinamamasdan niya si Elena mula sa malayo. Nakikita niya ang pagbabago dito. Tila mas mabilis itong napagod, at may mga bagong linya ng kalungkutan sa paligid ng mga mata nito. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kawalan, ang makamay ay nakakuyong. Nakdurusa rin ba ito tulad niya? O baka naman, ang nararamdaman nito ay purong pakasuklam sa kanya at sa kanilang ginawa? Ang hindi niya alam, sa loob ng silid ni Elena, parehong laban ang nagaganap. Ang kahihiyan, ang pagsisisi, at ang hindi may paliwanag na pagnanasang bumabalik, gaano man niya ito pilit itinataboy. Ang pagtitiis ay may hangganan. Pagkatapos ang 7 araw ang pagpapahirap sa isa-isa, gumuho ang determinasyon ni Marco. Nasimula ito sa isang video call kay Isabel. Masaya ang asawa niya, ikinuwento ang isang selebrasyon sa ospital. Habang pinapanood niya ang imahe ng kanyang asawa na tumatawa kasama ang mga kaibigang hindi niya kilala, sa isang lugar na hindi niya pa napupuntahan, naramdaman ni Marco ang isang matinding kalungkutan. Mas malayo pa siya sa asawa niya kaysa sa libu-libong milyang pagitan nila. Isa siyang estranghero sa bagong buhay nito. Pagkatapos ng tawag, ang katahimikan sa bahay ay tila mas naging mabigat, mas mapang-api. Hindi na niya kaya ang maisa. Kinagabihan, hindi siya natulog. Nahintay siya, hinintay niyang mamatay ang lahat ng ilaw sa bahay, hinintay niyang kumain ang katahimikan sa bawat sulok. At pagkatapos, sa isang desisyong hindi na niya pinaisipan pa, tumayo siya. Lumabas siya ang kanyang silid. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo patungo sa silid ni Elena ay mabigat, na parabang lumalakat siya sa puti. Bawat hakbang ay isang paamin na talo na siya sa laban, ito na, wala nang balikan. Huminto siya sa tapat ng pinto ng silid ni Elena. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumatok. 3 marahang katok. Sa katahimikan ng gabi, ang tunog niyon ay kasing lakas ng isang pagsabo. Nahintay siya. Akala niya ay hindi ito bubuksan. Akala niya ay makukunwari itong tulog. Ngunit pagkatapos ang ilang sandali, narinig niya ang paikot ng seradura. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo ron si Elena, nakasuot ng isang manipis na damit pantulog. Ang kanyang muha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mata ay nagsasabingan lahat. May pagod, may kalungkutan, ngunit walang gulat. Tila ba alam na niyang darating ang gabing ito? Tila ba hinihintay na niya ang makato na iyon? Nagtitigan sila. Walang salita, walang katanungan. Dahan-dahan, tumabi si Elena para bigyan siya ng daan. Iyon ang kanyang sagot. Iyon ang kanyang pasang-ayon. Isinara ni Marco ang pinto sa kanyang likuran, at ang ingay ng paiklik ng seradura ay tila ang huling tunog mula sa mundo sa labas. Ngayon, sila na lang dalawa sa kanilang sariling mundo. Ang pangalawang pagkakataon ay hindi tulad ng una. Ang una ay isang bagyo. Ito ay isang dahan-dahang paglubo. Walang pagmamadali. Marahan niyang hinawakan ang mukha ni Elena, hinaplos ang kanyang pisngi na parabang ito ang unang pagkakataon. Sinundan ng kanyang madaliri ang hubok ng ngalabi nito, ang linya ng panga nito. Ipinikit ni Elena ang kanyang mata.
tinatanggap ang bawat haplos. Hinubat niya ang damit nito, dahan-dahan, na may kasamang paksamba. Bawat piraso ng balat na nalalantad ay kanyang hinahalikan, malambing, nagpapaalam. Hinubat din nito ang kanyang damit. Hindi ito isang marahas na pag-alis, kundi isang kusang pag-alay. Nang mag-isa na ang kanilang magkakatawan, hindi na ito isang paatake ng pananasa, kundi isang paaral. Muli nilang tinuklas ang isa-isa, mas mabagal, mas malalim. Ang bawat haplos ay may kahulugan. Ang bawat hali ay may kwento. Ang maungol na pinipigilan ay malaya ng pinakawalan. Ang madaing ay naging musika sa kanilang magkatainga. Dito, sa dilim ng kanyang silid, hindi na sila ang manugang at biyenan. Sila ay si Marco at si Elena. 2 taong sugatan na ginagamot ang isa-isa gamit ang kanilang mga katawan. Elena. Ang sarap. Bulong ni Marco, ang kanyang hininga ay may nitsalit nito. Ito ang nga salitang hindi niya nasabi noong una, masalitang kinain ng gulat at pagmamadali. Sumagot si Elena, hindi sa salita, kundi sa isang daing na malalim, isang daing na puno ng kaligayahan at sakit. Hinawakan nito ang kanyang bato at hinila siya palapit pa. Dito, Marco. Oh, sipa. Ang kanyang masalita ay hindi utos, kundi isang paksamo. Isang pag-amin na ito rin ang kanyang gusto, na ito rin ang kanyang hinahanap. Sama sandaling iyon, ang pagsisisi ay pansamantalang nawala. Ang mundo sa labas ng silid ay tumigil sa paikot. Ang tanging umiral ay ang init ng kanilang magkatawan, ang tunog ng kanilang mahininga, at ang matamis na kasalanang sabay nilang niyayakap. Pagkatapos, sa katahimikan, hindi sila agad umalis sa piling ng isa-isa. Nanatili silang makayakap. Pinapakinggan ang tibok ng puso ng bawat isa. Ang kasalanan ay nariyan pa rin, naghihintay sa labas ng pinto. Ngunit sa gabing iyon, sa loob ng 4 na sulok ng silid na iyon, nakahanap sila ng isang pansamantalang langit sa loob ng kanilang impyerno. At alam nila, hindi na ito ang magiging huli. Siyempre, aking kaibigan sa gabi. Pumasok tayo muli sa isang mundo kung saan ang bawat saglit ng kaligayahan ay may katumbas na panganib. Matapos ang pangalawang gabi, ang yelo sa pagitan ni Marco at Elena ay tuluyan ng natunaw, at ang tubig na mula rito ay ginamit nilang pandili sa isang ipinagbabawal na halamanan. Ang kanilang paiwasan ay napalitan ng isang sikretong laro. Ang bahay ay hindi na isang piitan ng kalungkutan, kundi isang paraiso ng kanilang lihim. Ang maumaga ay hindi na nagsisimula sa nakakailang na katahimikan, kundi sa manakaw na sulyap habang nakakapa. Isang mabilis na ngiti kapa na kakasalubong sa pasilyo. Isang dampiing kamay na sinasadyang matagal kapa may inaabot sa hapakainan. Para sa sinumang tagalabas, sila ay ang perpektong mabiyanan na naalaga sa isa-isa. Ngunit sa loob ng 4 na sulok ng bahay na iyon, sila ay higit pa ron. Ang kanilang magabi ay naging isang ritual. Hihintayin nilang lumalim ang gabi, at kapag sigurado ng tulo na ang buong mundo, ang isa sa kanila ay dahan-dahang pupunta sa silid ng isa. Hindi na ito tulad ng dati na puro paaalinlangan. Ngayon, mayroon ng pananabi, isang paasam sa masandali kung saan maaari nilang hubarin hindi lang ang kanilang madamit, kundi pati na rin ang kanilang mamaskara. Hindi na lang ito tungkol sa pananasa ng katawan. Sa pailingang isa-isa, ibinubuhos nila ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga pangarap na kinalimutan, ang kanilang mga takot na hindi masabi sa iba. Si Marco ay nagiging isang batang lalaki na nangangailangan ng kalinga, at si Elena ay nagiging isang dalagang muling natututong umibig. Ang kanilang relasyon ay isang komplikadong pinahalong kabijing maina makaibigan at makasintahan. Isang relasyong mas mapanganib dahil ito ay nagiging mas toto sa bawat araw na lumilipas. Habang tumatagal, sila ay nagiging mas kampante, mas walang ingat. Nasanay na sila sa kanilang sikretong mundo na tila nakalimutan na nilang mayroong isang mundo sa labas nito, isang mundong maaring gumuho anumang oras. Minsan, sa gitna ng kanilang halikan, tatawa sila na parang makabataang natatago sa kanilang mamagulang. Ang panganib ay naging pampalasa, nagbibigay buhay sa kanilang pagsasama. Ngunit ang bawat matamis na sandali ay may katumbas na panganib. At ang panganib na iyon ay dumating sa anyo ng isang tawa. Isang hapon ng linggo, ang panahon ay payapa. Katatapos lang nilang mananghalian, ang buong bahay ay tahimik. Nakaupo sila sa sofa sa sala, magkatabi, nanonood ng isang lumang pelikula.
Ang ulo ni Elena ay nakasandal sa dibdib ni Marco, habang ang kamay naman ni Marco ay nakahaplos sa buhok nito. Isa itong eksena ng perpektong domestikong kaligayahan, isang eksenang ninakaw nila mula sa isang buhay na hindi para sa kanila. Walang pagnanasa sa sandaling iyon, tanging isang payapang koneksyon. Pareho silang nakapikit, dinadama ang katahimikan at ang init ng isa't isa. Bigla, ang katahimikan ay binasa ng isang malakas at sunod-sunod na tunog, ang ringtone ng telepono ni Marco. Sa isang iglap, ang payapang eksena ay naging isang eksena ng purong sinda. Napamula sila, nakatinginan. Na-freeze ang kanilang nga katawan. Sa screen ng telepono na nasa ibabaw ng maliit na mesa, umilaw ang isang pangalan at isang litrato. Si Isabel. Isang video call. Diyos ko, bulong ni Elena, na mabilis na napayos ng upo. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Si Marco ay tila nato sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang utak ay tumakbo ng 1,000 milya kada segundo. Anong gagawin niya? Kung hindi niya ito sasagutin, mag-alala ito, kung sasagutin naman niya. Sagutin mo, sabi ni Elena, ang boses ay nanginginig ngunit may diin. Bilisan mo. Ayusin mo ang sarili mo. Para silang dalawang kriminal na nahuli sa akto. Mabilis silang kumilos. Tumayo si Marco, pinakpagan ang kanyang damit na tila may alikabok, e inayos ang mga unan sa sofa na parabang walang sinumang nakahigaron. Si Elena naman ay dali-daling lumipat sa kabilang upuan, kinuha ang isang magasin, at napanggap na nakbabasa, kahit pabaliktad ang pagkakahawa niya rito sa una. Inayos niya ang kanyang buhok at damit, pilit na pinapakalma ang sarili. Huminga ng malalim si Marco, pinindot niya ang berdeng buton. Mahal, sabi niya, pilit na pinapasigla ang kanyang boses, na parabang ito ang pinakamasayang sorpresa sa kanyang araw. Mahal. Kamusta ka na diyan? Bumungat ang masayang mukha ni Isabel sa screen. Anong ginagawa mo? Heto, nakpapahinga lang. Medyo napagod sa trabaho nitong linggo, pasisinungaling ni Marco, habang ang puso niya ay kumakarera. Maingat niyang inikot ang kamera para ipakita ang sala, iniwasan ang parte kung nasaan si Elena. Ganon ba? Kumain ka na ba? Si Mama, kamusta na siya? Nariyan ba siya? Ito na. Ang tanong na kinatatakutan nila. Tumango si Marco. Oh, heto siya, nagbabasa. Teka, ipakita ko sa iyo. Dahan-dahan niyang inikot ang telepono. Sa loob ilang segundong iyon, nakita niyang nabago ang anyo ni Elena. Mula sa isang ninanabiyos na kasabwat, naging isa siyang kalmado at mapamahal na ina. Ang galing ng kanyang paarte ay nakakakilabot. Anak, sabi ni Elena, kumauwi sa kamera na may matamis na ngiti. Kamusta ka na diyan? Namimiss ka na namin. Ang salitang namin ay tila isang patalim na bumaon sa dibdib ni Marco. Ma, namimiss ko na rin po kayo. Ayos lang po ba kayo diyan? Si Marco, hindi ba kayo binibigyan ng sakit ng ulo? Biro ni Isabel. Tumawa si Elena. Naku, hindi. Napakabait nitong asawa mo. Inaalagaan akong mabuti. Bawat salita ay perpektong binitawan. Bawat ngiti ay perpektong nakaguhit. Isang perpektong pakukunwari. Nagpatuloy pa ang kanilang usapan ng ilang minuto. Bawat segundo ay isang pahirap para kay Marco at Elena. Sa wakas, nagpaalam na si Isabel. Sige na, mahal ma. Tawa na ako sa trabaho. I love you both. I love you too, sabay nilang sabi. At namatay ang koneksyon. Nang maging itim na ang screen, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa sala. Hindi sila gumalaw. Hindi sila naksalita. Ang adrenaline ay unti-unting nawala, at ang naiwan ay ang panginginig ng kanilang mga kamay at ang malamig na pawis sa kanilang ngano, nakaligtas sila. Sa pagkakataong ito, tumingin si Marco kay Elena. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit mayroon ding isang bagay pa. Isang kislap ng tagumpay. Matagumpay nilang naitawid ang kanilang unang pagsubok. Ang karanasan, sa halip na matulak sa kanila palayo, ay mas lalo pa silang pinaglapit. Ang panganib na kanilang pinaksaluhan ay isang mainit na bakal na mas lalong nahinang sa kanilang bawal na ugnayan. Lumapit si Marco kay Elena. Kinuha niya ang nanginginig nitong kamay at mahigpit na hinawakan. Hindi sila naksalita.
Hindi na kailangan. Sa hawa na iyon, isang bagong kasunduan ang nabuo. Makasama sila rito. Sa kasinungalingan. Sa kasalanan. At ang takot na kanilang naramdaman ay hindi napatigil sa kanila. Sa halip ginawa nitong mas matamis, mas kapanapanabi ang bawat ninanakaw nilang sandali. Siyempre, aking tagapakinig. Ating alamin kung paano ang isang sikreto ay nagiging isang mundo, at kung paano ang mundong iyon ay kayang lunurin ang lahat ng nasa labas nito. Ang matagumpay na pagsisinungaling nila kay Isabel ay isang lason na may dalang kakaibang epekto. Sa halip na magdulot ng hiwalayan, ito ay nagsilbing isang malakit na pandikit na mas lalong napatibay sa kanilang pagsasama. Ang takot na kanilang pinaksaluhan, ang adrenaline sa kanilang mga ugat, ang tagumpay sa kanilang panlilinlang, lahat ng ito ay naktayo ng isang pada sa pagitan nila at ng buong mundo. Sa loob ng pada na iyon, sila lang dalawa ang umiral. Ang kanilang sikreto ay hindi na lang isang bagay na kanilang itinatago. Ito na ang naging pundasyon ng kanilang relasyon, ang lupang kanilang tinatayuan, ang hangin na kanilang hinihinga. Ang kanilang unayan ay lumalim, tumawid mula sa purong pisikal na pagnanasa patungo sa isang emosyonal na pagkakaunay na mas matindi pa. Hindi na lang ang magabi ang para sa kanila. Ang kanilang buong buhay sa loob ng bahay ay naging isang walang hanggang sayaw ng maliliit na intimasya. Ang paraan ng pagtimpla ni Elena ng kape ni Marco sa umaga, alam na alam ang tamang dami ng asukal nang hindi nagtatanong. Ang paraan ng paiwan ni Marco ngang isang piraso ngang paboritong sokolate ni Elena sa ibabaw ngang unan nito bago siya pumasok sa trabaho. Ang nga ito ay mga maliliit na bagay, mga lihim na mensahe ang pagmamahal na sila lang ang nakakaintindi. Nababasa sila ang libro sa isang silid ng walang imikan, ngunit ang katahimikan ay hindi na nakakailang, kundi puno ang paunawa. Nausap sila sa beranda hanggang hating gabi, hindi tungkol sa makamundong bagay, kundi tungkol sa mabituin, sa mapangarap, sa masakit na karaan. Para kay Marco, si Elena ay naging kanyang kalungan. Isang gabi, umuwi siya mula sa trabaho na dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang gabalikat. Isang kliyente ang hindi nagustuhan ang kanyang disenyo, sinabihan siyang wala siyang talento. Ang masalitang iyon ay tumata sa kanya. Ang una niyang ginawa ay tawagan si Isabel, naghahanap ng simpatiya. Ngunit si Isabel ay abala, pagod mula sa isang mahabang shift. Ganyan talaga ang trabaho, mahal. Huwag mo na lang masyadong isipin. Kaya mo yan, sabi nito, masalitang tama naman pero kulang sa init, kulang sa pag-unawa sa lalim ng kanyang sakit. Pakababa niya ang telepono, naramdaman na naman niya ang pag-isa. Ngunit nang pumasok siya sa kusina, nakita niya si Elena, naghihintay, may isang tasang mainit na saa. Narinig ko ang usapan ninyo, sabi nito ng mahina. Huwag kang maniwala sa kanila, Marco, nakita ko ang ngagawa mo, may puso, may kaluluwa, sadyang may mataong bula lang at hindi iyon nakikita. Umupo ito sa tabi niya, at ikinuwento niya ang lahat, ang bawat detalye ng kanyang kabiguan. Nakinig si Elena, hindi sumasabat, ang kanyang nga mata ay puno ng pag-unawa. At pagkatapos niyang masalita, hindi ito nasabi nga walang lamang salita. Sa halip, marahan nitong minasahe ang kanyang nga balikat, ang kanyang liig na naninigas sa tensyon. Ang makamay nito ay mainit at may kasanayan. Alam kung saan hahanapin ang sakit at kung paano ito dahan-dahang alisin. Sa ilalim ng daliri ni Elena, naramdaman ni Marco na hindi lang ang tensyon sa kanyang katawan ang nawawala, kundi pati na rin ang bigat sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, naibigay ni Elena ang isang bagay na hindi kayang ibigay ni Isabel mula sa malayo, ang init ng tunay na presensya, ang ginhawang dulot ng isang haplos. Ang pagbabago ay hindi lang kay Marco. Si Elena ay tila muling namukatkat, ang dating laging malungkot niyang nga mata ay nakaroon ng bagong kislap. Mas madalas na siyang ngumiti, isang ngiting toto na umaabot sa kanyang nga mata. Nagsimula siyang maayos, kahit nasa bahay lang. Minsan, makikita siya ni Marco na may manipis na kolorete sa labi o nakasuot ng isang damit na nakpapatingkat sa kanyang alindog. Ang babaeng dati ay tila naglalakad na anino ay muling nakaroon ng kulay. Siya ay isang halaman ng natuyo na muling nadiligan. Ang atensyon at pagnanasa ni Marco ang naging araw at tubig niya. At habang siya ay lalong gumaganda, lalo namang lumalalim ang pagkahumaling ni Marco sa kanya. Ang kanilang relasyon ay ang kanilang perpektong sikreto, ngunit ang kasalanan ay nag-iwan ng lamat sa kaluluwa. Masaya si Marco kapag kasama niya si Elena,
Ngunit sa masandaling nag-isa siya, bumabalik ang konsensya. Ngunit ngayon, ang konsensya ay may kasama ng pangangatwiran. Hindi ako may intindihan ni Isabel tulad ng paintindi sa akin ni Elena, sasabihin niya sa sarili. May sariling mundo na si Isabel doon, masaya na siya. Ako, sino ang kasama ko dito? Pilit niyang ginagawang katanggap-tanggap ang kanyang kasalanan. Ang pagmamahal niya kay Isabel ay nandun pa, ngunit ito ay nagiging isang alaala na lang, isang litrato sa pader. Ang kanyang realidad, ang kanyang buhay, ang kanyang araw-araw, ay si Elena. Isang gabi, habang naayos ng lumang gamit, nakita ni Marco ang kanilang wedding album, binuklat niya ito. Nakita niya ang kanyang sarili, mas bata, mas payat, nakangiti sa tabi ni Isabel na nakaswat ng puting bestida. Napakasimpel ng lahat nun. Puno ng paasa. Puno ng mapangako. Naramdaman niya ang isang matinding kirot, isang panghihinayang sa nawalang kawalang malay. Habang nakatitik siya sa litrato, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran, si Elena. Nakita nito ang tinitingnan niya. Walang nagsalita. Akala ni Marco ay magagalit ito o magsaselos. Ngunit sa halip, ipinatong nito ang kanyang kamay sa balikat ni Marco, isang marahang haplos ng paunawa. Tumingin si Marco sa kanya, natataka. Tinitigan siya ni Elena, ang nga mata nito ay malalim at puno ang isang kakaibang kalungkutan. Maganda siya, sabi nito sa isang bulong. Maganda kayo. Huminga ito ng malalim. Bahagi siya ng buhay mo, Marco. Bahagi siya kung sino ka. At naiintindihan ko yon. Ang nga salitang iyon ay tumago sa puso ni Marco. Ang kanyang kasintahan, ang inang ang kanyang asawa, ay hindi lang naunawaan ang kanyang pagnanasa, kundi pati na rin ang kanyang pagdurusa, ang kanyang kasalanan. Ang pag-unawang iyon, ang pagtanggap na iyon sa kanyang komplikadong damdamin, ang siyang tuluyang gumapos sa kanya kay Elena. Hindi na lang ito pagnanasa. Hindi na lang ito pagmamahal. Ito ay isang bagay na mas malalim pa, isang pagkakahnay na binuo sa pundasyon ng isang nasirang pangako. At sa sandaling iyon, alam ni Marco na wala na siyang kawala. Bihat na siya ng kanilang sikreto, at si Elena, ang kanyang magandang biyenan, ang kanyang naging tagabantay at kapwa bilanggo. Siyempre, aking mahal na tagapakinig. Bawat kwento, gaano man katamis, ay mayroon ding katapusan. At sa gabing ito, maririnig natin ang tunok na hudyat na nagsasabing ang kanilang lihim na paraiso ay malapit ng maguno. Ang kanilang sikretong mundo ay nasa kasagsagan nito. Ang bawat araw ay isang perpektong piyesa na kanilang binubuo, malayo sa mamatang mapanghusga. Ang kanilang pagsasama ay naging isang komportableng sayaw. Kabisado na nila ang bawat galaw, ang bawat paginga. Ang magabingang pagnanasa ay hinaluan ng nga umaga ngang lambing at mga hapon ng tawanan. Minsan, habang nagluluto sila ngang hapunan, sabay silang sasayaw sa kusina sa salingang isang lumang kanta sa radyo. Minsan, mapaplano sila, maplanong kailanman ay hindi matutupad. Kapag nakaroon tayo ng pakakataon, dalhin mo ako sa Batanes, sabi minsan ni Elena, habang nakahiga sila sa kama, nakatitik sa kisama. Gusto kong makita ang mga burol doon. At si Marco, yayakapin siya at bubulong, "O, balang araw." Ang masalitang balang araw ay naging kanilang pangarap, isang maliit na bulsang universo kung saan possible ang lahat para sa kanila. Ang kanilang pagiging kampante ay ang kanilang naging kalaban. Sa loob ng kanilang munting kaharian, naramdaman nilang sila ay ligtas, na tila ang kanilang sikreto ay isang matibay na kastilyong hindi kayang gibayin. Ngunit nakalimutan nila na ang kastilyo nila ay gawa lamang sa buhangin. Ang hudyat ng pahwawakas ay dumating hindi sa anyo ngang isang malakas na bayo, kundi sa anyo ngang isang masayang balita. Isa na namang video call mula kay Isabel. Ngunit sa pagkakataong ito, walang kaba. Nasanay na sila. Bago sagutin ni Marco ang tawag, ninisiyan pa niya si Elena, isang ngiti ngang isang kasawat. Nakaupo sila sa sala, may tamang distansya, handa para sa kanilang paarte. "Mahal. May sasabihin ako sa inyo," bunga ni Isabel. Ang mukha nito sa screen ay puno ang isang kagalakang hindi pa nakikita ni Marco dati. "Ano iyon, anak? Mukhang napakasaya mo," sabi ni Elena, sa kanyang perpektong tono ng isang mapamahal na ina. Huminga ng malalim si Isabel. "May sorpresa ako. Naaprubahan na ang terminal leave ko."
At nag-resign na ako sa trabaho dito. Uwi na ako diyan. For good. Nahintay ito ang kanilang reaksyon. Hindi na ako babalik sa Canada. Ang flight ko, sa susunod na buwan na. Sa wakas, makakasama ko na kayo ulit. Kung ang katawan ni Marco ay gawa sa bato, sigurado siyang nabasa na ito sa 1,000 piraso. Ang bawat salita ni Isabel ay isang martilyong pumukpok sa pundasyon ng kanyang sikretong mundo. Uwi na. For good. Sa susunod na buwan na. Ang masalitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang hatol ng kamatayan. Naramdaman niya ang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Elena, na tila nagyelo sa kanyang kinaupuan. Ang ngiti sa mukha nito ay nanigas, isang maskarang gawa sa porselanan na anumang oras ay maaring mabasag. Mahal? Nariyan pa ba kayo? Tanong ni Isabel, napansin ang kanilang pananahimik. Hindi ba kayo masaya para sa akin? Doon lang natauhan si Marco. Kailangan niyang umarte. Ito na ang pinakamahalagang paarte ng kanyang buhay. Pilit siyang ngumiti, isang ngiting tila pumupunit sa kanyang ngalabi. Siyempre masaya kami, mahal. Ito na ang pinakamagandang balita. Wow! Hindi ako makapaniwala. Sa wakas, bawat salita ay kasinungalingan. Bawat papuri ay isang sumpa. Narinig niya ang boses ni Elena sa tabi niya. Anak, napakasaya namin, makakasama na ulit kita, araw-araw na kitang maalagaan. Ang boses nito ay perpekto, ngunit nakita ni Marco ang isang kislap ng desperasyon sa mga mata nito bago ito muling tumingin sa kamera. Ang sumunod na ilang minuto ngang pausap ay isang pagpapahirap. Si Isabel, sa kanyang kawalang malay, ay masayang nakuwento tungkol sa kanyang nga plano. Ang pag-ayos ang kanilang silid, ang nga lugar na gusto niyang puntahan. At si Marco at si Elena, nakangiti lang, tumatango, sumasang-ayon, habang sa loob nila, ang kanilang mundo ay dinudurok, ginigiba, at tinutupok ngang apoy. Nang matapos ang tawag, ang katahimikan na naiwan ay hindi na tulad ng dati. Ito ay ang katahimikan ng isang puntot. Ang ngiti sa kanilang nga mukha ay biglang naglaho. Tumingin sila sa isa-isa, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi nila nakita ang kanilang kasintahan, ang kanilang kakampi. Ang nakita nila ay ang refleksyon ng kanilang kasalanan. Ang nakita nila ay ang ebidensya ng kanilang katapusan. Anong gagawin natin? Basa ni Marco sa katahimikan. Ang boses niya ay isang takot na bulong. Hindi sumagot si Elena. Tumingin lang ito sa kanya. At sa mamata nito, nabasa ni Marco ang lahat. Ang pag-ibig, ang pagnanasa, at ngayon, ang isang matinding takot at kawalan ng paasa. Wala silang magagawa. Ang laro ay tapos na. Tumayo si Marco at naglakad-lakad sa sala, hindi mapakali, na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Ang bahay na dati ay kanilang santuwaryo ay biglang naging isang bitap. Ang bawat gamit ay isang paalala. Ang sofa kung saan sila nagyakap, ang mesa kung saan sila nagsalo. Ang hagdan kung saan nagsimula ang lahat. Lahat ng ito ay matestigong pipi sa kanilang krimen. Ang pangarap ay tapos na. Ang kanilang balang araw sa Batanes ay mananatiling pangarap. Ang kanilang maliit na mundo ay isang bula na pumutok na. Haharapin na nila ang realidad. Para kay Marco, ang realidad ay ang kanyang asawa, na babalik para angkinin ang kanyang lugar. At para kay Elena, ang realidad ay mas masakit. Babalik siya sa pagiging ina, sa pagiging anino, habang pinapanood ang kanyang anak na kasama ang lalaking lihim niyang minamahal, ang lalaking nakasama niya sa isang mundong sila lang ang nakakaalam. Nagiwalay sila ng gabing iyon nang walang imikan. Pumasok si Marco sa kanyang silid, at pumasok si Elena sa kanya. Ang pada na kanilang giniba ay muling itinayo, mas mataas, mas matibay, ngunit sa pagkakataong ito, gawa sa takot at desperasyon. Humiga si Marco sa kama, ngunit ang isip niya ay gising na gising. Tumingin siya sa paligid ng silid, sa magamit ni Isabela na nakabalot pa rin sa makahon sa isang sulok. Ngayon, kailangan na niyang buksan ang nga iyon. Kailangan na niyang maghanda ng espasyo para sa kanyang asawa. Ang hudyat ng pawawakas ay hindi lang ang pagtatapos ng kanilang relasyon ni Elena. Ito rin ang pagtatapos ng pagkatao na kanyang binuo habang wala si Isabel. Kailangan niyang bumalik sa pagiging asawa ni Isabel, ngunit alam niya sa kanyang puso,
Hindi na siya ang taong iyon. At ang kasinungalingang kailangan niyang panindigan ay mas mabigat pa kaysa sa pagsisisi na kanyang nararamdaman. Siyempre, narito na ang huling kabanata ng ating kwento ngayong gabi. Ang pagtatapos na marahil ay hindi natin inaasahan, ngunit siyang dikta ang tadhana. Ang huling buwan ng paghihintay ay parang isang mabagal na paglalakbay patungo sa bitayan. Ang bawat araw na lumilipas ay isang hiblangang lubid na humihipit sa kanilang mga lig. Ang bahay, na dati ay naging saksi sa kanilang pagnanasa at paibig, ay naging isang malami at malungkot na bilangguan. Bawat sulok ay may multo ang kanilang mga alaala, mga multo ngayon ay hindi na nadudulo ang ngiti, kundi ang kirot. Naglinis sila, naayos, inihanda ang lahat para sa pagbabalik ni Isabel. Ang bawat gamit na kanilang inilalagay sa tamang lugar ay tila isang pako na ibinabaon sa ataol ng kanilang relasyon. Nagtutulungan sila, ngunit wala ng salita, wala ng haplos. Sila ay dalawang estranghero na pinaisa na lang ang isang napakabigat na sikreto at ang isang napakalaking takot. Dumating ang gabi bago ang araw ng pagbabalik ni Isabel. Ang hangin ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Ang katahimikan ay mas malalim, mas nakabibingi. Nahanda ng hapunan si Elena. Kumain sila ni Marco sa makabilang dulo ng mesa, gaya ng dati, ngunit ang katahimikan ngayon ay iba. Hindi ito ang katahimikang may tensyon, o ang katahimikang may pag-unawa. Ito ay ang katahimikan ng pagtatapos. Ang bawat paksubo ng pagkain ay walang lasa. Ang bawat painom ng tubig ay parang painom ng lason. Walang tumitingin. Walang umimik. Pagkatapos kumain, sila na rin ang sabay na naglikpit. Gumalaw sila sa kusina na parang dalawang aninong sanay na sa kilos ang isa-isa, ngunit ang kanilang makaluluwa ay makahiwalay na ang 1,000 milya. Naupo sila sa sala, sa parehong maupuan kung saan sila unang nakasundo na sirain ang kanilang mga mundo. Walang bukas na telebisyon. Walang musika. Tanging ang tunog lang ng orasan sa pada, bawat pektikto ay isang paalala na naubos na ang kanilang oras. Sa wakas, tumingin si Marco kay Elena. Tumingin din ito sa kanya. Sa huling pagkakataon, sa ilalim ng malamla ilaw ng kanilang sala, nakusap ang kanilang mga mata. Sa isang mahabang patiti na iyon, nakita ni Marco ang lahat. Nakita niya ang babaeng minahal niya sa loob ng kanilang sikretong mundo. Nakita niya ang sakit, ang panghihinayang, ang takot, at sa ilalim ng lahat ng iyon, ang isang paibig na kailanman ay hindi na nila maaring angkinin. Nakita rin ni Elena sa mga mata ni Marco ang sarili niyang pihati, ang sarili niyang kawalan. Walang salitang namutawi. Hindi na kailangan. Ang kanilang katahimikan ay ang kanilang huling paalam. Naunang tumayo si Elena. Hindi na ito naksalita. Tumalikod ito at dahan-dahang umakyat sa hagdan patungo sa kanyang silid, ang silid kung saan siya ay muling magiging mama na lang. Naiwan si Marco, mag-isa, sa salang puno ang kanilang mamulto. Maya-maya, tumayo na rin siya at umakyat, ngunit hindi sa kanyang dating silid, kundi sa master's bedroom. Ang silid nila ni Isabel. Binuksan niya ito, amoy malinis. Ang magagamit ni Isabel na inilabas niya mula sa mga kaon ay maayos na nakasalansan. Ang magagamit nito ay nasa aparador. May isang boteng aluman nitong pabango sa ibabaw ng tokador, at ang amoy niyon ay tila amoy ng isang nakaraang buhay. Ang kama ay malinis, ang unan sa panig ni Isabel ay malambot at naghihintay. Ang lahat ay perpekto. Isang perpektong entablado para sa isang perpektong pagsasama. Isang perpektong kasinungalingan. Kinuha niya ang kanilang wedding picture mula sa bedside table. Nakangiti sila pareho, puno ng paasa. Sino ang mag-aakalang ang lalaking nasa litratong iyon ay magiging siya ngayon? Sinubukan niyang hanapin sa kanyang puso ang dalisay na pagmamahal na naramdaman niya noon. Nandun pa naman, ngunit nababalutan na ito nga inongang isang paibig na mas bago, mas mapanganib, mas tutos sa kanyang kasalukuyan. Habang hawak niya ang litrato, nakarinig siya ng isang marahang tunog mula sa labas ng kanyang pinto. Isang kaluskos sa sahi na gawa sa kahoy. Hindi niya ito kailangang makita. Alam niya kung sino iyon. Alam niyang si Elena iyon. Marahil ay papunta sa sarili nitong silid, o marahil ay huminto sandali sa tapat ng kanyang pinto. Nakatayo siya sa loob ng silid ng kanyang asawa, hawak ang litrato nito, ngunit ang buwan niyang kamalayan, ang bawat himaymay ng kanyang nerbiyos, ay nakatutok sa babaeng nasa labas ng pinto.
Ang kanyang katawan ay nasa luame kanyang obligasyon, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nasa labas, kasama ng kanyang kasalanan. At dito, aking magkaibigan sa gabi, natin iwanan si Marco. Nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo. Sa loob ng silid ay ang kanyang nakaraan at ang kanyang kinabukasan. Sa labas ng silid ay ang kanyang kasalukuyan, isang kasalukuyang kailangan na niyang talikuran. Bukas ang pinto ng bahay na iyon at papasok si Isabel, dala ang paasa ng isang bagong simula. Ngunit ang tunay na bilangguan ay wala sa bahay, kundi nasa pusong nahahati. At sa piyetang iyon, sino nga ba ang tunay na biktima? Ang asawang walang kaalam-alam, ang inang kailangang makunwari, o ang lalaking alam ang lahat ng kanyang nawala at kailanman ay hindi na magiging buo? Kung ikaw si Marco, na nakatayo sa katahimikan ng gabing iyon, habang naririnig ang bawat paktibok ng iyong pusong nakasala, kaninong pangalan ang tunay na ibubulong nito? Iyan ay isang tanong na marahil, tanging ang dilim lang ang makakasagot.